Good morning once again. Maayong buntag. This is Davao Peace and Security Press Corps dito po sa The Royal Manday Hotel. Maraming salamat. How's your New Year? Bukado ka punta mo. Nakita mo. From December 17. Ang bilis ng panahon, guys. January 6, 7 na takaron. Do, paspas kayo, no? Pero isa katuig na po. Okay. Yan. So, guys, ayan po ang ating mga guests. Ayan. So sila po yung available today. Ayan. Okay. Okay. Okay na ba ang ato ang mga microphone? Good morning, Ma'am Hazel. Good morning. Asa na ito isa ka mic na to? Nakay mic. Yes, Ma'am Ruth, good morning. Murag, nakita man taan ng ma'am? Pwede to isa day, ma'am. Dili, ma'am, kasi marami pang umaabot na ganap. Yes, ma'am, Happy New Year sa tanan. O kay sir sa NBI, Happy New Year sa... And of course, it's been also a long time na hindi natin nakasama ng spokesperson ng National Bureau of Investigation 11, Sir Eli Yanyo. Sir, good morning. Hi, good morning sa lahat ng mga friends natin and those that composed this peace and security press corps. Good morning and Happy New Year po sa lahat. Okay, thank you so much. Dili sa ato ang security situation. Ma'am, kumusta ang ato ang mga preparation? Kabalutan next week na ay mga this week, no? Karong Friday ba? Ang Nazareno o kadto next week ang shrine event po, ma'am. Kumusta atong preparation for this? Yes, ma'am, Davao City Police Office, ma'am, no, with regards sa kaming activity this Friday, ma'am, sa kapistahan sa ato ang buong Nazareno na atay 88 ka mga PNP personnel, ma'am, nga mag-provide og seguridad and unta ma'am no nga mahumani ang mao nga activity nga peaceful gihapon ug walay mga untoward incidents nga ma-report sa ato ang stations. Kay wala na mag-focus sa isa ka station, ma'am, na atay PS2 San Pedro, Mandog, and PS3 Tanlomo, ma'am, no, if I'm not mistaken. And then ang ato ang City Director kanunay maghahangyo sa kooperasyon sa tanan para walay mga kakulian nga mahitabo during the ma'am activity po. Okay, thank you so much, ma'am. Dinita sa National Bureau of Investigation. Kumusta ang NBI, sir? Before our questions po. Well, at present, no, kasi New Year, so it follows na maraming mga clearance applicant natin, yung mga nagre-renew ng mga contracts, overseas Filipino workers, naalis na naman ng bansa. So, sa ngayon, mahaba ang pila. If you notice, if you happen to pass by sa opisina sa Bahada, fronting Victoria Plaza, sad to say, ang Victoria is i-demolish na. So, makikita nyo, mahabang pila ngayon sa our NBI office requesting for NBI clearances. Okay, thank you so much, sir. For sure, no, ang kailangan kayo ang presence karon ni Sir Eli. Ayan, unahon ako, pero diri sa ako sa natin mga questions manggod ba kaso kay nawala man ang hello, nawala man ang wifi. Wifi. Okay, pero wait. Wala gud ang wifi. Na ako'y mga questions forwarded to me kanina po umaga. Sir Ali, kanisa sir. Unahon Yes, sa ma'am. nato ang SITG Bukol, sir. Ano ang update Yes, doon, ma'am. sir? Ma'am, SITG, yes, we have, ito I would just like to clarify things and to our listeners, the public na once na magkaroon ng may pinatay, lalo na pag public official or any individuals who is occupying a high position in the society, automatically, the SITG will convene. Now, pag sinabi natin convene, kasama na dyan ang DOJ, may prosecutor at kami, under kami ng DOJ, an NBI investigator is also assigned or is also a part of that SITG. So, what happened in itong pagpatay kay Kapitan Bogo is that may SITG, automatically nandun na kami. Pero as a matter of procedure, kasi normally pag may krimen na mangyari, our first responders are our policemen. So they are the ones who directly went to the crime scene and conduct the necessary investigation. So, para hindi na maiwasan yung tinatawag nilang overlapping of functions or nasisira yung pag-iimbestiga, hinayaan natin na
our local police will conduct the investigation. But it's very sad that no less than the aggrieved family had requested the NBI to come in. So, kaya pumasok na rin kami sa pag-imbestiga. And it's a parallel investigation. Our ultimate goal, the PNP, the NBI, and other law enforcement, our paramount goal is to have an early solution of the killing of the late Kapitan Bukol Jr. Okay, sir. So, ongoing investigation, hanggang saan tayo, sir, ngayon na level sa ating investigation, sir? Well, to be honest with the public, our policemen, I myself from the NBI, we really have a hard time in solving this case. This is the very classic na case. Well planned, well organized. And we believe na yung mga assailants, they are also connected with the government. So, kung ordinaryong criminal lang to, with the pot money of 5.5 million, sinusuka na yan. Kung ordinaryong tao lang yan. Kung ordinaryong killer lang yan. But because he is well connected with the government, sinong magsusubong? So, very compact sila. Pero I believe na meron kaming isang hawak na ebidensya na the moment na, of course, with the participation of our communication company, our communication service provider, so we can get some possible lead in this particular case. Okay. So, is this from the law enforcement, sir? Are you referring to law enforcement yung assailant? Yung sabi nyo? Yes, kasi may mga previous killings na if you happen to recall the incident that took place in Solariega na sniping din yung abogada. Ako personally, I also handled this case in Nabunturan, yung the late Solis Rapesta, na doon siya, in-snipe din siya doon sa fronting, nag-park siya doon sa Kumbal Hotel sa Nabunturan, and he was sniped. May idea kami kung sino yung gumagawa. But, the moment that your evidences will be submitted to the prosecutor's office, as a law enforcer, you have to see to it that there exists probable cause, not only probable cause, but the certainty of conviction. So, meaning, we cannot just simply file a case when we believe that we don't have that object evidence that would somehow link to this group of individuals. Yes, yung signature nila. Okay. At this point, I yield the floor for questions. Now na to si Richie, and then Ms. Jandy, Armando, Mike. Uno daw senior citizen. Sige, okay ra. Ha? Ay, kabala katanggap na nako. Dawat ka matuoran, ay kabala ka. Parera bitaw mi aning nastubangan ninyo. Idamay nako ni. We are classmate first year to fourth year in Ateneo. Together with Tech. AB Mass Combats 93. Oh. Gibulgar na nako ay mo kabalaka. Di na mo tingala nga nung siyang spokesperson because he was graduate in mass communication in Ateneo. So, kwan lang. You've mentioned the pattern. Is the POI or person of interest that you're looking right now, ilan pa ba sila? How many of them? Kay daghan man gud nagagawas ng mga pangalan sa social media, nag-away na, nagbinatuhay na. Many names are already put in the social media on the part of the NBI and the SITG. How many person of interest do you are looking right now? Actually, maraming POIs tayo. But we managed to narrow down them. So, nagkaroon tayo ng mass process of elimination. So, as of today, dalawa lang talaga. But, as I said before, wala kaming hawak na ebidensya na pwedeng i-link sa kanila. But the moment that
our service provider, communication service provider, will provide us the necessary information, I believe na meron na tayong malaking ebidensya laban sa kanila. As of today, as I said, we will be applying for a cyber warrant na lahat ng POIs, preserve namin yung mga call logs nila, text messages nila. So, hindi ko sana sabihin to, pero baka mamaya maka-counter mission tayo. Pero ito ang gagawin namin. Kasi walang ibang ebidensya talaga na medyo mahirap siya. Kasi yung walang eyewitnesses, very quick yung pag-exit nila sa crime scene. And those areas na hanggang yung last na backtracking namin is dito lang sa may Kapatagan. So, dumaan sila sa Kapatagan. Most likely, they have exited in Barakatan. So, may idea kami. Hindi lang namin sila mailing talaga. Walang ano. Yes, kasi ang if we follow the principle of our criminal laws, ang ano diyan is meron tayong principal by direct participation. So sino yung principal by direct participation? Yung pumatay talaga. Of course, those individuals on board that Red Toyota Innova. So direct participant sila. Meron din tinatawag na principal by inducement. Yung nag-utos. So the moment na magkaroon kami ng linkage before and after the commission of the crime, na ito silang mga tao na to, they are indeed in one setting, exchanging communication. So yun na, that might provide a big lead for this Bukol case. Actually, wala, hindi sinurrender ni, as per advised by their counsel, Atty. Turion. And, but I believe, yung local PNP natin, they managed to extract the content of the cell phone of the late Kapitan Bukol. There was this arrangement between the aggrieved family, the PNP, and Atty. Turion. So, yung pag-extract yata ng data doon sa cellphone ni Kapitan Bukol was in the presence of the Bukol family. Oh. Okay. Miss Jandy and then Armando, Mike. Sir Eddie, sir, how strong is our evidence to ensure the certainty of conviction? Sinabi mo kanina na yung medical evidence. Actually, it's not yet evidence because nag-apply pa kami ng preservation of call logs and text messages dito sa tatlong major communication service provider. Now, the moment that we would be able to get those call logs, the text messages, lalo na kung medyo very apparent yung text messages na may ano talaga, may autos, how the execution will be made. So, palapit na tayo. Kasi ito lang talaga ang, I believe, dito lang kami pwedeng bumutas. Kasi yung assailant nga, hindi natin identify. Yung vehicle use, hindi natin nowhere to be found na yun. So dito lang talaga. Sir, you said that assailant or assailants are connected with the government. Can you clarify this? Is it public official? Someone working in the law enforcement? Kasi you said earlier na it's connected with law enforcement. Actually, yes. I believe na connected sila sa government. But we cannot just simply name names kasi in the first place, wala tayong hard evidence na would really unmask them or disclose their identity. But the way how the commission of the crime was committed, the way how they executed, may corresponding signature yan. So malalaman natin sa the way, kunwari sniping,
Kasi iilan lang sa mga tao dito sa Davao region ang into that kind of activity. Perhaps if you happen to be a civilian, you're a gun aficionado, you would engage yourself into sniping. Yung iba is nasa law enforcement, sad to say. So, madali natin silang i-identify. Ang problema, hindi natin sila malik at the time that they executed the crime. Kasi wala namang luluto, wala namang lumutang na eyewitness. Kahit na, sabi ko nga kanina, the pot or the reward money reaches 5.5 million na. And yet, wala pa rin lumabas na would discuss in detail that he was part of this and these guys are the really ones who are involved. Sir, what can you assure the family of Capitan? Tama din, ma'am? What can you assure the family of Capitan? Well, the NBI is always in touch with the family and we always disclose at what level our investigation is. So, magkakaroon kami ng updating. Then, of course, we assure them na sooner or later, ma-identify natin yung individuals talaga na involved in this case. Alright, so iba ako sa specific what's the update nyo sa nag-file na ba ng motion yung aid na DPWH na po office ng government officials na nakalagay sa Lapu-Lapu City motion na sa inyo ba na-transfer yung custody? Actually, I learned na, ito nabasa ko lang kasi wala na sa kustodiya namin yung officials of the Davao Occidental DPWH employees they are now in the custody of our NBI Cebu Region 7. Pagkakalam ko, itong contractor, Mrs. Diskaya, is filing a petition or a motion that the custody will be back to the NBI office. The same ang ano nila, isa lang silang gusto din ng mga DPWH employees na ang magkustodiya sa kanila is NBI. Kaya sa ngayon na pa sa Nasa motion pa, pag sinabi kasing motion, it has to be approved by the court. So magkakaroon pa ng hearing if meritorious ba yung petition nila. whether or not Yes, yeah, it has to be granted by the judge. Okay, Mike. Doon sa development ng investigation natin, we're confident na ma-serve natin yung justice before the Philippine system. Yes. Kasi this is a command case. So as I said in my previous interview, this is a command case. So all agents is mandated or obliged to put into some mga possible leads na ma-resolve agad itong krimen na to. So dito kami nagpo-focus muna. May timeline kayo. I cannot give you a timeline kasi mahirap naman talaga. Baka mamaya tayo ang masira. Sir, going back sa kay Bukol po, no, gina-consider po ba ninyo na investigahan itong mga nagagawa sa social media with regards to katong baril nga nawala, with regards sa katong mga uban ng mga links na connected ni Bisan Kinsa? Yes, actually, if you try to analyze it, bakit lumabas yung issue na one of the government officials in Davao del Sur had lost his very specific pa a firearm na a high-powered firearm na can also be used in sniping. So, Tapos same caliber sa nakuha na slug, di ba? hindi ko mai-confirm yan kasi I believe the PNP is in the position of that slug. So, sila ang may position. So, they can have the clear kung ano talaga yung caliber na yon. Pero as I said, if you try to analyze bakit nag-pop up yung issue na yon, itong time na pinatay si Kapitan Bukol. So, it has to be verified and to be evaluated. May issue nga na nawalan siya ng baril, pero it doesn't follow that he is involved. So, kailangan muna ng deeper investigation. So,
So how about tong mga tao nga involved sir nga kuno tao ni kuan, tao ni siya sa isa ka official na siya connection dito. If it comes from the Facebook, it has to be validated, Pero examine. apil siya sa inyo Yes, gina-validate karon. inano namin yung mga issues na yun kasi lahat naman talaga dito, nobody knows that might provide a possible lead. But you will think also na itong pamilyang Bukol is giving reward. Why make it on Facebook if they really have that information as to the real perpetrators? Why not confide to the aggrieved family, to the lawyer of the Bukol family, and narrate or discuss everything he knows. So lahat ng nandun sa Facebook is subject for examination and verification Well, talaga. did you reach out to these persons na nag-upload, nag-post, naghahatag sila ng speculation about the crime pila ka how many months Actually, perhaps they can help, but mas nag-focus kami doon sa actual talaga na ano kasi alam naman natin itong mga vloggers, di ba? They can be two faces of the coin. They may help or for their own advantage lang. Alam naman natin. So, mas dito kami sa actual talaga kung sino yung mas nakakalam. But right now, sir, these content creators, no, na somehow naga-confuse na sa mga tao and somehow maka-apekto na sa investigation. Kung saan ba ito binabuhatan ni sila? O saan ito possible na buhatan ni sila? Actually, hindi naman kami, as I said, hindi kami masyado nag-ano dyan sa Facebook kasi alam naman natin, puro bangayan lang ano dyan. Meron nga, makikita mo, they portrayed this POI as a very good guy. Lahat yan, bayad yan, may corresponding money yan eh. So, we cannot just simply buy that issue na totoo yan, totoo. Hindi, it has to be evaluated and examined. Nasa lang, sir, paulay sa tanang issues sir. No? Kasi kan focus karon sa NBI for 2026. Actually, the usual thing that we do in the office is, meron naman tayong mga walk-in complainants. Yun pa rin yung lahat ng mga scams, mga illegal activities is happening in our region. At saka yung flood control pa rin. Meron na kaming na recommend na for filing, but it has to be Ilan yun, sir? Ilan? dito sa Davao City mismo. Ilan yun? Ilan? Or less siguro mga 20, 12 DPWH personnel. 12 So, on the flood control projects. Yes, sir. Ano to, ghost or substandard? yan, mga substandard, mga incomplete. Since when to na-imbestiga na? Ngayon lang, nung lumabas yung mga flood control issues. Mga November or October ba yun? Ang ano, sir, 2025 yung niimbestigahan ng mga yung 12 flood control projects. ngayon lang talaga nung lumabas yung issue ng flood control kasi meron namang isang, actually ang ginawa ng NBI, meron kasi yung ICI ba yan? Apa. ICI composed of policemen and army personnel. Kung pinuntahan nila yung mga projects nationwide. Then dito sa Davao region, nag-provide sila sa amin ng mga projects na doubtful or ghost. Pinuntahan namin, na-validate namin nga indeed, ano siya, incomplete or substandard. So, not necessarily ghost. May project naman. Pero the way how they spent the money, medyo may problema. So sa process yung... Oo. So clarify ko lang sir, Davao City lang ba alone or Davao region? Davao City, kasi ang Davao region naman, minor yung Davao Occidental, di ba? Doon talaga yung mga public officers ng UDPWH personnel. Kaya nalabasan na sila ng warrant. Dito naman sa Davao City, DPWH personnel pa rin. Pero ang ginawa naman namin yung dito sa NBI region is recommendation lang. It has to be finalized by Prosecutor Fadulon. Meron kasing create ang DOJ task group To look into this. to look into or focus into these flood control projects, yung mga anomalous flood control projects. So, ang ginagawa namin, nagre-recommend lang kami na yes, indeed, may anomalous projects dito.
Ang mag-final niyan, si State Prosecutor Fadulio na. So, recommendation to file case lang. Yes, oo. Thank you, sir. Last na kay Ma'am Hazel. Ma'am, unsa nga mga simbahan or lugar diri sa Davao City, ma'am, no, nga dunay ipahigay nga translasyon karong Friday? Yes, sir. Binako si sir na lang. Ang tagmaman, sir. Kuhain po na to. Yes, sir. Area sa police station 2, sir, no? San Pedro, and then Mandog. Sa San Pedro. Akong i-check, sir. Akong i-post sa ato ang GC, sir. Kung sa dapit ang area nga to ang taga-ano segregated this coming Friday. Apo. And then 88 ka mga PNP personnel nga to ang i-deploy, sir, no, for security sa mga mag-attend sa mga activity. And then ako na lang po ning basahon, sir, B, kay gusto na ko ipanghambog ang accomplishments sa ato ang Davao City Police Officer, no, ang ato ang 19 police stations and the CPO support units, sir, no. Ang ato ang 4 focus directive, sir, sa ato ang 2025 versus 2024, mas itaas ang ato ang number of accomplishments, sir, no. Gusto na ako ipanghambog i-showcase ang ilang mga accomplishment kay mga walay tulog hangtong nahuman ang New Year. So for the campaign against illegal drugs, sa ato ang 2024 na atay 1,398 number of operations conducted. Pero sa 2025 na atay 1,646 ka mga operations conducted. Ang arrested ani for 2024 1,793 and then sa 2025 is 2,009 kabuok ang na-arrest nato nga mga individuals na involved sa illegal drugs. And then confiscated shabu, no? Sa 2024, niabot lang siya og 58,227,961.47. But sa 2025, niabot og 67,696,325.06 ang amount sa confiscated illegal drugs shabu. For confiscated marijuana for 2024, niabot og 3,073,444.87. And then for cases filed sa ato ang Office of the City Prosecutor for 2024 2,277, but sa 2025 2,193, but sa number of operations mas dako ang ato ang 2025. For the arrest of wanted person for 2024 1,908 operations conducted, pero sa 2025 niabot og 2,136 operations conducted, and then naatay na nadako for 2024 1,998, but 2025 niabot og 2,136 ka mga individuals nga nay mga warrant of arrest nga naaresto sa Davao City Police Office. For the campaign against illegal gambling, operations conducted for 2024 488, pero niabot og 722 operations conducted for year 2025. Cases filed for 2024, 485. Cases filed for 2025, 718. And then for the campaign against loose firearms, naatay 361 for 2024 operations conducted, pero sa 2025, 434 operations conducted. And then cases filed, 133. 2025, cases filed, 149. Para sa ato ang Traffic Enforcement Unit record for 2024 versus 2025, naatay number of incident for 2024 nga 3,307. Sa 2025, 3,082. So naatay 7% decrease sa ato ang number of incident. And the number of vehicle involved, 6,472 for year 2024. For year 2025, 5,813. So niubos ta og 11% decrease for 2025 for Traffic Enforcement Unit. Nasa lang balikan ako to sa kuan, ma'am, sa katong translasyon for several areas diri sa Davao City. Unsa nagpahimangno nato sa mga mo salmot? Yes, sir. Ato lang yung gina-remind kanunay, sir, no, nga ang Davao City Police Office, ang ato ang siyudad sa Davao, kay na ay best practice, sir, no? Ang ato ang culture of security. Kanunay, gina nato i-observe, i-practice kung natay mga big events diri sa ato ang siyudad sa Davao. Ang ato ang bagabuhaton, kung na'y makita, magsalita, i-inform ang ato ang mga kapulisan nga naa sa ato ang area sa mga venues. Dili lang ato ang Davao City Police Office na putay mga partner agencies like Task Force Davao, City TMO, and other uniform personnel nga naa sa mga areas. Dili na to pasagdan kung say mga nakita nato sa mga venues nga pwede makakos og kanang kadaot, sir, o kasamok. And then bawal gid magdala og backpack siguro kadako kayo. So kung mag-check ang ato ang mga PNP personnel, i-submit ang ilahang mga concern ng mga gamit para pagsiguro nga walay mga
illegal items nga naasulod sa ilahang mga backpacks. And then bladed weapon, number 1 po na siya. Appeal po na siya sa mga ginabawal nato. And then kung i-confiscate man, ihatag lang kung wala kay daotan nga tinguha. Uga pagabuhaton sa mga venues nga ato ang pagatagaan og sigurad kanunay ma'am no. Kaya ato ang City Director ma'am, Police Crime Manan Caracas mo arit is kanunay gyud naga-monitor sa atong area of responsibility mo ato gina siya sa ground no. Personally mo ato gyud ang ato ang City Director sa tanan nga event siguro og mga pagadausan sa kapistahan sa ato ang Poong Nazareno to check personally kung unsa pay mga kikinahanglan sa ato ang mga tao ma'am no on the ground. Kung mas kailangan pa nga dagdagan og tao, dagdagan sa ato ang City Director ma'am. Manan, muwari pa imo. Muwari manan pa inyo. Okay, ngunay. Balikan ako ang Bukol case, si Sir Eli. Sir, naamang i-question mo, ni mga questions, sir, no? Although naisgutan na nato itong armas nga na missing. Pero unang tanong, sir, how true wala nagmatch ang forensic sa missing caliber 5.56 firearms ni Kagas ug slag nga nakuha sa balay ni Bukol human siya gipatay? That's the first, sir. Mark Kagas made the claim. Ikaduha, kung wala nagmatch, both ba pasabot nga clear ang missing firearms? Ikatulo, sir, asa na nga okay, humaning station investigation. Nganong wala kaayo update ang NBI sa investigation? Is this part of the strategy para dili ma-alert ang mastermind? Sir. Ma'am, with respect doon sa forensic result, well, I'm not in the position to confirm. Kasi unang-una, we did not conduct the forensic examination of the slug. As I said before, the slug was recovered by our PNP personnel. So they are in the position of that slug. So they are the ones who, I believe, that had conducted an AFES or itong yung ang nagkandak ng examination ng slug is the PNP. So I believe na they are more knowledgeable. Kami, wala kami. I cannot give you any forensic validation or confirmation. Ngayon, as to the question na kung bakit nanahimik ang NBI for the past few weeks, of course, ayaw namin na ma-preempt yung trabaho namin. In as much as the NBI is now in a deeper investigation na makuha namin yung mga ebidensya na kinakailangan. So, if ever meron kami mga importanting updates, we will inform the media. Okay, sir, ito pa. Na-trace ba ang Red Innova based on CCTV footage na ay mga claims na guba ang ubang CCTV footage o gitamper with? Tinuod ba ni sir? Actually, to be honest, meron kaming, we heard of that information na there are some few individuals who tried to tamper. But sa part naman namin kasi, I believe it's not, there are about, sa alam ko lang, there are 3 agencies na nag-conduct ng backtracking. I would disclose, let's say IDG is one, the NBI, our local police sa Digos. So tatlong law enforcement agency. Di ko na alam yung iba. But we managed to get hold of a very serious CCTV na talagang di ko lang i-disclose muna. Sa Innova, sir. Asan na si Innova ngayon? Actually, yung Innova, nowhere to be found na, as I said. Shortly after they exited the crime scene, Dagu City, of course, tinago na nila. I also presume that itong Innova is may tama. Kasi that was the claim of one of the bodyguard of Kapitan Bukol. If you heard sa Facebook, there was a series of fire being gunfire shot. So siya yung pumutok, and he spent 15 shots. So he believed na more or less 5 shots pumasok doon sa Red Innova. So posible yung tama sa likuran.
So malaki din posibilidad na nag-repainting na o Karoon ng sinira. repainting or you can have a wild guess, baka binao na sa lupa, sinunog, or na chop-chop na. Thank you, sir. RA? Yes, sir. I'd like to follow up on the cyber wallet. Kamusta yung advisor and we're hoping to extract information from you? Actually, ito na, na-disclose ko na naumpisan ko na i-disclose, pero nandyan, we will really reach that point. So, bago lang kasi nag-break, siyempre ang court, meron din silang most likely this week or next week, mag-apply kami ng cyber warrant against those POIs. Hindi lang yung dalawa, siguro most likely limang tao. Hindi ko na i-discuss, baka mamaya lalabas na naman na ang NBI talagang wala pang ang hawak na malakas na ebidensya, nagsasalita na. Baka maano tayo, mahirap, maano tayo, ma-charge tayo ng libel. What's your basis for identifying them as your people minds? And can you at least provide us how they are linked to Google? Actually, yung isa doon, diba, he was threatening the victim. So, automatic POI siya. Kasi namatay yung in-written niya eh. Then, yung matanda, he was there. I believe, ito, sinasabi ko, may alam talaga ang matanda. Kasi very timely yung pagpunta niya doon. He waited for Kapitan Gokul to arrive. He has something to accomplish that night. And which is na-accomplish niya. So, yun, POI yung matanda. Then the rest, yung mga, of course, may nandoon yung hepe ng Digos Police. May previous sila na altercation ng kapitan. So, lahat ng, kasi may kasabihan na everybody is a suspect. So, by process of elimination, kung sino yung talagang may hand, may involvement, siya ang focus namin ngayon. And the soonest or later, they can be described as suspect na talaga. Sir, dito po kadali ng the way the crime was planned or the way it was carried out, it's more or less akin to around style being conducted or style of law enforcement agency. Can you be more specific, sir? Yes, nasabi ko na well, the way how it was executed, tinatawag kasi namin dyan yung mga criminals, they have their own identity or shall we say signature on how they commit crimes. So ito, nasundan natin na the way they executed the sniping, halos magkaprihas doon sa mga previous incident. Ang problema lang, wala tayong hard evidence that would link these individuals to the killing of the late Kapitan Gokul Jr. Sir, ba ang family ni Google na may previously may nag-threaten sa kanya or may nakaaway? Actually, nakausap ko yung si Ma'am Karen and she told me na may tumatawag nga na pero later, nalaman niya na scammer. So, we could have get those numbers and examine kung talagang there was indeed a threat. Pero siya na mismo ang nagsabi na scammer daw. So, siguro dinisregard niya. Possibly, sir, politics or business? Ang alin? Only po, okay. Ay, politics yun at saka politics ang pinaka-major na doon, issue. Kasi yung biktima is mahirap ayaw namin we believe na the victim was also used by somebody. Di ba? Nakikita niyo ang pattern eh. He was very yung aggressive siya. Then most likely the victim was promised that in the next local election things like that ba? So, aggressive siya, bira ng bira. Siguro, aside from, baka nabigyan pa siya ng some form of, hindi ko lang I would, baka yung aggrieved family din. Yes. Pero ganun, makikita natin.
malalim din ang ano to. Perhaps it has something to do with the infrastructures doon sa province of Davao del Sur. Politics and infrastructure. Yun lang talaga ang mabibigat na issues doon. Ma'am Hazel, ma'am, pwede nito ma-explain or mapasabot pa kung unsa ning oplan neneng sa DCPO po? Yes, sir, with regards sa gipresent sa ato ang City Director, sir, no, sa ato ang meeting with the city heads sa local government unit. Ang ato ang uplan nileng, sir, no, nahimo ni siya gawikan sa nahimo nga record nato like previous years nga taas ang ato ang rape cases sa 2024 but nibaba siya sa 2025. Pero dili pa enough na, sir, no, nga wala tay pagabuhaton nga initiative. Doon na tayo plantido, sir, pero mas gusto sa ato ang City Director, sir, nga mas i-improve pa ang atong programa sa mga possible nga mga victims, sir, no? Kay kasagaran man gud aning rape victims, sir, is mga babae. Tagsa lang ng mga babae, ang mga lalaki nga mga biktima. So during the meeting, during sa mga staff conference, i-open na sa ato ang City Director before niya gi-present sa ato ang city, sir, no? Maotong natin mga team nga maghimo ana nga programa before nato i-implement yun on the ground, sir, sa mga matag barangay with the help sa ato ang local government unit. And itapon nato ang mga partner agencies nato, sir, kay dili kaya sa Davao City Police Office kung kami lang sa ato ang problema sa rape cases diri sa ato ang syudad sa Davao. Kay Davao City, sir, dako kaayo, sir, no, dako siya nga area. Do dili una na ka grabe ang ato ang rape cases, pero ang gusto sa ato ang City Director kung niubos man sa 2025, dapat mas muubos pa sa 2026. Ma'am, what if kung ang involved kay mga IP, ma'am, miyembro sa tribo, unsa ba ang sundon kay ang tribo na sa sariling balaod, ang balaod ba nato or katong sa balaod sa kuan, ma'am, magka-conflict mo siya sa tribo? Yes, sir, namang gud ta sa natay balaod gud na, sir, no. Do na sila ilang kaugalingon nga balaod, pero mo nang naghimo ang ato ang City Director, sir, sa ingno aning paagi kay ang focus po nato ani, sir, nga uplan na is katong mga kaigsoon na nato mga IPs kanay kanang balay gani, sir, nga kanang nara diha tanan ba mo na siya ang most numbers of victims, sir, no, nga ingon ana ang style sa panimalay. Doon na ay sila kaugalingon nga batas, sir, o pamalaod sa ilahang kultura, pero sa ato, sir, sa Davao City Police Office ato ipasabot kung unsa ang balaod nga naata nga nagprotect sa ato ang mga kababayen-an and apil na po diha ang ato ang mga kalalakian, sir, nga mga bata. How about aning police auxiliary, ma'am, mga gilisdan, ma'am? Anong gilisdan sila, ma'am, na by implication? Sir? Kaning police auxiliary nato, di ba gilisdan sila? After lang na iklaro, sir, no, nga wala gihilisan ang ato ang mga police auxiliaries. Doon na ay kanang murag from CDR mo, I think kay Sir Baloran, then ma-transfer na sila other kay Sir Sumagaysay. Pero magamit yapon sila sa ato ang Davao City Police Office. So naalay pag konsero kung asa sila under karon nga tuig. Pero so, kinsa mag-control sila, ma'am? ang sa sir, sa deployment, ang sa Davao City Police Office and then sa PSSO. And then kung naay mga event ang ato ang city mag-pull out og police auxiliaries para magamit sa event. Mo lang gihapon, sir, wala sila actually wala una gyud. Wala sila gilisan, sir. Apo, sir. Yes, ma'am. Ma'am Hazel, ma'am. Unsay update atong nadakpan sa Clark Pampangang Ecstasy? Madagpagawas ng pamahayag po si CD na nabay connection atong nadakpan dito sa mga nadakpan na diri sa Davao. Unsay update ato? Yes, sir, ongoing paghapon ang investigation ana, sir, no, kay wala man gyud to siya maabot sa atong area of responsibility ang katong item, sir, no, nga mga ecstasy. Doon na atay mga dinakpan before, sir, nga naay mga ecstasy pero dili yung ana kadaghan ang volume. So ang ato ang pagasubayon diha katong nga incident, sir, kung asa ni sila gikan kay na-file man to nato og kaso that time. Pero ang consignee daw Davao City. So unsay kon yo ato? Yes, sir, personally wala nato na ano yun, sir, no, personally, pero nanatay initiative nga gibuhat ng investigation, sir, ang ato ang City Director, sir. Thank you, ma'am. Ang pagkakaalam ko, yung matanda is still under the custody of the Digos Police. He voluntarily submit himself to our police in Digos City.
Actually, wala namang warrant. Pwede naman siyang lumabas. Pwede naman siyang, kasi wala, ang sa kanya, siguro, he just cooperated with the investigation. Nag-cooperate lang siya. But all those POIs, yung matanda, i-subject din namin siya ng lie detector test. Ipo-polygraph namin siya. Ipo-polygraph pa lang. Scheduled for polygraph na sila. Siguro this month, kasi the technician would be coming from Manila. Oo. Dito lang sa Davao. Oo. Actually, yung ibang POI, of course, they have their own lawyers. So, they may or they may not submit to our polygraph examination. Oh. Wala tayong magawa kasi hindi naman yan mandatory talaga. Pero that would give a negative impression on their part if they would not subject to the process of investigation of the NBI. Yes, we inform them. When we subpoena them, before we cut the communication, the investigation, we inform them na they will be undergoing polygraph examination. Yes, sir, Rudy, sir, no, figure nga nakita sa ato ang City Director, sir, sa instruction sa ato ang Head sa Traffic Enforcement Unit, Police Lieutenant Colonel Garcia, to, sir, to focus or i-prio to mga areas nga na mga incidents, sir, no, daghang mga insidente, and worst is na pay mamatay, sir. So, wala lang ta sa Traffic Enforcement Unit, kanapod tayo mga stations nga nag-conduct mo ka monitoring sa ilang mga areas nga na ay mga daghang insidente, sir. But hangyo lang yun nato kanunay, sir, no, sa mga drivers nga ato ang irespeto kanunay ang balaod trapiko sa ato ang sulod sa Davao, ang ato ang speed limit, sir, kay kung hinay-hinay lamang gudugdagan, sir, dili una ang impact nga naay mamatay sa kalsada kung hinay-hinay lang ang pagpadagan sa mga sakyanan, especially kani mga motorcycles nga sunod-sunod ang insidente, sir, nga naay mamatay and walay helmet. Ang ato lang gyud diha kanunay i-remind nga kung naka sa kalsada, careful kita kanunay, and of course, sir, number 1, magkuha og lisensya kay para naatay ma-seminar ug naatay knowledge kung unsay dapat buhaton sa mga drivers kung naa na sa mga kalsada. Ang ato ang mga ginikanan po, sir, na ato i-remind, especially sa mga student nga wala pa mga lisensya and mga minor de edad pa, no? Ang mga ginikanan dapat number 1 nga mag-monitor sa ilahang mga anak nga dili mag-drive nga walay lisensya, mga minor de edad. So ato lang gyud gihangyo kanunay kay sunod-sunod sa imong giingon, sir, sunod-sunod ang disgrasya sa kalsada nga involve ang mga motorcycle. Kusog ang pagpadagan, mag-overtake sa mga truck, kabalugbaya, sir, no, nga naay mga blind spot ang mga trucks nato. So careful lang ta kanunay sa mga motorcycle drivers kung nata sa mga kalsada. Actually, I'm sorry but I failed to bring with me the records. Pero marami naman kasi kaming nasampahan ng kaso ng involving yung iba kasi na minsan inano namin kapag medyo mahirap kasi it's very sad na our regional office has no cybercrime agent. So, pero kung mga cybercrime na kaya namin i-handle, nag-handle kami. In fact, yung mga extortion, yung mga gano'n na identify naman kung sino yung assailant, nahuli at nasasampahan namin ng kaso. Miss Jai, napakay question? Okay, so okay, nawala na sila, lubot-lubotan sa linog. Alo, sir, imong reaction nun niya kaganina, sir, pati reaction ni Ma'am Hazel kanina. Be alert, guys, because mag-post to yung mga reaction sa paglinog kaganina. Nag-edit na sila. Okay. Anyways, RA,
Sir, nangutan ako na sa atong station commander, sir, no? Police Major Igos. Negative sila, sir. Wala shooting incident under sa area sa police station 18 Bahada. Tapos, sir. Okay, thank you so much. Wala na tayong mga pangutana. But anyways, since wala na, I'm sure we are good. Miss Jandy, okay ka na? Ma'am Hazel, maraming salamat for the comprehensive report, accomplishment report ng Davao City Police Office kanina. And we also would like to thank the presence, kailangan kayo ng presence sa NBI, no? Buti na lang available si spoke sa NBI level, si Sir Eli Lianyo, and na nabigyan po tayo ng update, no, ng sa Bukol case at saka yung DPWH na incident. By the way, sir, yung 12 na personnel ng DPWH, Davao City District ba yun or sa Region 11 na office, sir? Regional office? Yung DPWH. Oh, yung 12. Yung 12 Actually, na they are under from investigation. yung DPWH doon sa Occidental. Hindi sila sa Davao City. Okay. Yung district engineer doon mismo naka-assign sa Davao Occidental. Wait, sir. Iklaro natin, sir. Yung 12, sir, na under investigation, Yes, sa Davao City pa. Sa Davao City yung district office, district office. Dili regional. May regional din. May regional office, may district din Yes, na NG. project dito sa Davao City na yes. So hindi tao. Mga DPWH personnel sila. Oh, okay. Na- So hindi 12 flood control projects? Hindi. DPWH personnel na involved sa Flood control. Anomalous flood control project. Okay. At least sa klaro. So guys, thank you so much. Sir Eli, Thank you, maraming thank you. salamat. Thank you for being here. And Captain Hazel Tuason, thank you so much, ma'am. Salamat kayo sa imong presence, Yes, ma'am. Daghang Sir Eli. salamat. Sir Eli, thank you kayo, sir. Mabuhay po tayong lahat. And God bless us all. Thank you, the Royal Mandaya Hotel. Salamat.